Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Kami sana ay mapunta sa impyerno dahil sa aming kasalanan. Subalit, ikaw ay nahabag sa amin at iligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Sa araw na ito, kami ay nagtipon-tipon upang makinig ng inyong salita at makakaroon ng fellowship sa pamamagitan ng Lord's Day Sermon. Makakaroon tayo ng spiritual lalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pakikisama. Bagamat naharap tayo sa mahirap na sitwasyon, magtiwala tayo sa Panginoon upang malalampasan ang mga pahirap. Una sa lahat, unawan natin ang kalooban ng Diyos bilang mga isang born-again Christian. Idinadalangin namin na darating Ren Bible Seminar mula Lunes hanggang sa Biyernes. Idinadalangin namin maraming nawang kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng itong Ren Bible Seminar. Makakaroon tayo ng isang isip at may sakatuparan ang kalooban ng Diyos sa aming iglesia. Mula sa simula ang Lord's Day Sermon hanggang sa wakas, ang Espiritu Santo ay kasama natin at kumabay sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon, idinadalangin. Amen. Okay. Buksan po natin Biblia. Mga Hebreo, Kapitulo 10. Mula versikulo 1 hanggang 7. Mga Hebreo, Kapitulo 10, mula versikulo 1 hanggang 7. Mga Hebreo Kapitulo 10, mula versikulo 1 hanggang 7, babasahin ko po. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ang ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ang mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaganda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa buong-buo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Okay, lalo na versikulo 7, basahin po natin ng sabay-sabay ulit. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa buong-buo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Okay. Okay, sa araw na ito, pag-isipan po natin itong mga Hebreo, Kapitulo 10 mula versikulo 1 hanggang 7, lalo na versikulo 7. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Okay. Si Jesus ay dumating sa sanlibutan itong
tuparin ang kalooban ng Diyos. Ayon sa lumang tipan, ang mga Israelita ay naghandog ng hayop upang matanggap upang matanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Subalit, ang paghandog ng mga hayop ay hindi tunay na larawan, kundi anilo lamang. Kaya nga, paulit-ulit silang naghandang ng mga hayop ay matagal lang panahon na umaasa sa tunay na larawan. Yeah. Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Ito ay napakamahalaga upang makakaroon ng kaligtasan. Kaya, kailangan maunawan natin bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Yeah, si Jesus ay dumating sa sanlibutan itong upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ito ay dahilan. Ayon sa Biblia, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Ito ay napakamahalaga upang makakaroon ng kaligtasan. Kaya, kailangan maunahan natin bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Ayon sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15, taparang salita nararapat tanggapin ang lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang ako ay pangunahin sa mga ito. Sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako ang pangunahin sa mga ito. Sa mga makasalanan, Apostol Pablo ay sabi niya, ako ang pangunahin sa mga ito. Ito ay napakamahalaga upang makakaroon ng kaligtasan. Kailangan maunawan ano ang spiritual condition sa harap ng Diyos. Si Jesus pumarito sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. Bakit kailangan si Jesus pumarito sa mundong ito? Hindi perfecto na dugo ni hayop. Ayon sa lumang tipan, animal sacrifice ay anilo lamang. Kaya si Jesus pumarito sa mundong ito upang tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao. Ito ay dahilan kung bakit si Jesus namatay sa krus. Ang dugo ni Jesus ay perfect upang tubusin lahat ng ating kasalanan. Ayon sa mga Biblia, Hebreo 9, Hebreo chapter 9, verse 12. Mga Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 12. Alam natin itong bersikulo, mga Hebreo Kapitulo 9, bersikulo 12, ito po ay pinakamahalagang bersikulo sa Biblia upang makakaroon ng kaligtasan. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. Ayon sa lumang tipan, Israelite naghandog, animal sacrifice, taon-taon. Pero ayon sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 12, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaninong dugo po ito? Dugo ni Jesus.
Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Upang makakaroon ng tunay na kaligtasan, kailangan maunawan natin ano ang ibig sabihin, walang hanggang katubusan. Ito po ay napakamahalaga. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, mula versikulo 13 hanggang 14, okay, babasahin ko po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipon na pintuan. Meron dalawang pintuan. Isa, makipon na pintuan. Another, maluwang na pintuan. Ayon sa Biblia, makipon na pintuan daang patungo sa buhay. Pero maluwang ng pintuan, ito ay ang dahan patungo sa kapahamakan. Destruction. Kahit na maraming tao ang dumadalo sa simbahan tuwing linggo, sila ay walang tuwila tungkol sa kanilang kaligtasan. Sapagkat hindi nila naintindihan ang walang hanggang katubusan. Tiningin ng mga alagad ni Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang naligtas? Magsika kayong pumasok sa makipon na pintuan. Kailangan pumasok sa makipon na pintuan. Totoo po, kakaunti tao lang ay naligtas sa mundo ito. Dalawang uri ng pintuan. Narrow gate and wide gate. Makipon na pintuan at maluwang na pintuan. Ayon sa some explanation, kailangan maunawan ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. May mga Kristiyano ay nagsasabi na naging born again Christian sila sa pamamagitan ng pagtanggap kay Yesu Kristo. Bago po tayo makukuha ng kaligtasan, ang ating puso ay mandaraya kahit sa lahat ng bagay. Ayon sa Jeremiah chapter 17, verse 9, ang puso ay mandaraya kahit sa lahat ng bagay. Kung marumi ang puso natin, paano natin tatanggapin si Jesus sa puso natin? Kaya, ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa Amerika ang naging Kristiyano sa pamamagitan daw na panalangin ng pagtanggap. Paano naman kaya ang kanilang buhay? Droga, immoralidad sa sex, kasamahan, at mga makasanibutang kasamahan. Maraming Kristiyano ang nadadawi sa ganitong uri ng problema. Paano nila ngayon sasabihin Kristiyano sila? Sila ay hindi naman talaga tunay na Kristiyano. Tama po ba? Pekeng Kristiyano ito. Sa tingin ko, wala itong pinakaiba dito, pinakaiba dito sa Pilipinas. Hindi nyo matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ang ilang Kristiyano ay patuloy na nakakagawa ng kasalanan at paulit-ulit silang nangungumpisal. Mali ang pagkaunawa ng maraming tao ang kanilang kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ngunit, ang pangungumpisal matatagpuan sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9 ay para lamang sa mga tunay na born again Christian, at ito ay upang manumbalik ang relasyon sa pagitan ng ama at anak. Naintindihan niyo po? Halimbawa, ayon sa lumang tipan, Israelita, ang punong pari ay papasok sa
pinakadakong banal taon-taon upang tubusin ang kasalanan ng Israelita. Subalit, si Jesus ay pumasok sa pinakadakong banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, minsan magpakailanman, once for all. Ang dugo ni Jesus ay saktal upang linisin ang lahat nating mga kasalanan. Ang talatang ito ang nagsasabi na si Hesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Yeah. Ano ang kalooban ng Diyos? Ayon sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Kaya, kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang may pangalan ng muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ito nangangahulugan kung tawagin ay simple Christian, kundi tunay na born again Christian sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. Okay, buksan po natin Biblia, Juan Kapitulo 6, versikulo 40. Juan, chapter 6, verse 40. Juan chapter 6 verse 40. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunahan natin ano ang kalooban ng Diyos. Okay, Juan chapter 6 verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. At silang talagang tunay na naligtas ay mababago sa kanilang buhay, sapagkat sila ay naging bagong nilalang sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Walang higit pang pag-ibig kaysa pag-ibig ng Diyos. Yeah. Kaya, Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang ay kanya ay sumasampalataya huwag mapahamak kundi makakaroon ng buhay ng walang hanggang. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunaw natin gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo naligtas. Meron po ba mas dakilang pag-ibig sa mundong ito kaysa pag-ibig ng Diyos? Wala po. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakadakilang pag-ibig. Una sa lahat, kailangan naunahan natin bakit si Jesus pumarito. Si Jesus pumarito sa mundong ito upang tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Kaya, sino man sumasampalataya sa Kanya, makakaroon ng buhay na walang hanggang. Ito ay kalooban ng Diyos. Tama po ba? Yeah. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7. Yeah. Kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusula tungkol sa akin. Kaya ito ay main script. Sa ngayon ito. Kaya sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunahan natin ano ang kalooban ng Diyos. Si Jesus pumarito sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa talatang ito, maunawan natin kung bakit si Jesus ay dumating sa sanlibutan at ipinako sa krus. Ito ang kalooban ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo.
ang kalooban ng Diyos ay ang may panganang na muli ang mga tao at dalhin sa langit. Ito ay kalooban ng Diyos. Kaya, una, kailangan maunahan natin, ang kalooban ng Diyos ay makasalanan, magsisisi sa kanyang mga kasalanan at may panganang na muli. Ito ay unang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nangnanais na lahat ng tao ay maligtas. Ayon sa Biblia, unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, ang Diyos ay nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Halimbawa, doktrina ng predetermination, ito ay maling doktrina. Noong nakakasal si Adan, ang Diyos ay nagplano na ililigtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Gawin silang born again Christian ay akawin sila sa langit. Okay, buksan po natin Biblia, Galatia chapter 4, verse 4 and 5. Galatia, Kapitulo 4, versikulo 4 at 5. Galatia chapter 4, verse 4, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Sinabi ni Jesus na naparito siya sa sanlibutan upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Masasabi natin na ang unang kalooban ng Diyos ay ang maipanganak na muli ang mga makasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya Juan chapter 6 verse 38, 39, Juan chapter 6 verse 38, 39. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya ang katubusang ginawa ni Kristo ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ito ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sinabi ni Hesus Kristo sa krus bago siya namatay, natupad na. Natupad na. It is finished. Juan chapter 19 verse 30. Ngayon, ang Diyos ay talaga nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na kapag ang makasalanan ay nagsisisi at makakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Kaya buksan po natin Biblia, Lucas chapter 15 verse 7. Lucas chapter 15 verse 7. Lucas capítulo 15 versículo 7, chapter 15 verse 7. Ito ay unang kalooban ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng bersikulo ito, maunahan natin ano ang unang kalooban ng Diyos. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. God really desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ang Diyos ay nangnanais ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo.
Kaya, ayon sa Lucas chapter 15 verse 7, makakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan pagsisisi. Yeah. Ito ay dahilan bakit ipangaral ang salita ng Diyos. Upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Bilang isang born-again Christian, hindi huwag kalimutan. Huwag kalimutan ano ang layunin ng ating buhay. Mabubuhay tayo upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kung isang makasalanan ay magsisisi at makakaroon ng kaligtasan, ito ay kalooban ng Diyos. Yeah. Ayon sa Lucas chapter 15, mula versikulo 22 hanggang 24, okay? Lucas chapter 15, mula versikulo 22 hanggang 24, okay, babasahin ko po. Subalit sinabi ng ama sa kanya mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang kuya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Inutusan ng ama ang alipin na magtala ng tatlong uri ng mga bagay. Ano po? Una, ang pinaka magandang kasuotan. Ikalawa, singsing ang kanyang daliri. Ikatlo, mga sandalyas ang kanyang mga paa. Ano pong ibig sabihin? Noong nagpalik ang alibukang anak sa bahay ng kanyang ama, ang ama ay naghanda ng malaking pagtiriwang. Meron po ba dito ngayon hindi pa talagang ligtas? Sa tingin ko, hindi lahat ng mga ating membro ng simbahan ay ligtas. Ngunit, hindi gusto ng Diyos na ang kahit isang kaluluwa ay nawawala. Mawawala. Kaya, sa tatlong uri ng bagay, pinakamagandang kasuotan, ibig sabihin, ito ay commons of salvation. Ayon sa Isaiah chapter 61, verse 10. Ikalawa, singsing, sealed with the Holy Spirit of promise. And ikatlo, mga sandalyas. Ibig sabihin, obedience and Holy Spirit led life pagkatapos ng kaligtasan. Matthew chapter 18, verse 14. Matthew chapter 18, verse 14. Matthew chapter 18, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit, nang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kaya hindi kalooban ng inyong ama nasa langit na ang isa sa mga mali na ay mapahamak. Ito ay dahil lang kung bakit tunay na born-again Christian ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi sila naligtas, saan sila pupunta? Pupunta sa impyerno. Sa inyong the lovely family members, hindi sila naligtas. So, anong gagawin ko? Kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Mag-evangelize tayo upang maligtas sila. Ito ay kalooban ng Diyos. At ano ang layunin ng iglesia? Ano ang layunin ng iglesia? Ang iglesia ay nananatili upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Si Jesus ay ulo ng iglesia. Kaya,
sundin natin ang utos ng Kristo. Yeah. Ano ang layunin ng iglesia? Ang iglesia ay nananatili upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Ikalawa, kaya mahalagang makakaroon tayo ng mahalap na pagkahumaling na ipangaralang Ebanghelyo. Yeah. Kaya ating iglesia may priority sa ipangaralang Ebanghelyo kaysa ibang bagay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Awit 118, verse 17. Yeah, ito ay ang layunin ng tunay na born-again Christian. Bakit nananatili sa mundong ito? Upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mawala kahit na isang kaluluwa. Sapagkat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos at may parehong espiritu gaya ng Diyos sa atin. Yeah. Kaya, ikalawa, ang kalooban ng Diyos ay ang born-again Christian ay lumago at magpunga sa iglesia. Sa pamamagitan ng noong high school and young adult group recorded Bible seminar, maraming tao ay naligtas. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan, what should we do? Ang kalooban ng Diyos ay ang lumago ang isang born-again Christian sa pamamagitan ng salita ng Diyos at makakaroon ng bunga sa pamamagitan ng kanyang buhay ng Kristiyano. Kaya, kailangan nating lumago at makakaroon ng bunga simula noong maging mabuting puno tayo. Ano ang unang condition para tumubo at mamumunga? Ayon sa Biblia, Juan Kapitulo 15, versikulo 4. Juan Kapitulo 15, versikulo 4. Ito ay unang condition para magpubunga sa pamamagitan ng ating buhay. Ito po ay napakamahalaga. Kaya John chapter 15, verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanya sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Gaya ng pagkakaalam ninyo, dati tayong masamang puno bago tayo naipanganak na muli. Subalit ngayon tayo ay naging mabuting puno sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya, kung talagang nagiging mabuting puno, kayo'y, sinabi ni Jesus, kayo'y mananatili sa akin, ako'y sa inyo. Abide in me, I in you. Ito ay napakamahalaga para lumago sa pamamagitan ng inyong buhay. Roma chapter 11, verse 17. Roma chapter 11, verse 17. Babasahin ko po. Subalit kang ilang mga sanga ay nabali, at ikaw na isang obong ligaw, ay isinalib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila, ugat ng katabaan ng punong olibo. And verse 24, babasahin ko po. Sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas sa olibong ligaw, at sa lungat sa kalikasan, ay isinalib ka sa pinayabong na punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga likas sa sanga na may sasanib sa kanilang sariling punong olibo. Yeah. Alam natin, ayon sa Mateo Kapitulo 7, ang mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ang masamang puno ay masama ang bunga. Paano naman ikaw ba talaga naging mabuting puno ka? Mabuting puno? Kung gayon, kailangan natin lumago at nakakaroon ng mabuting bunga sa pamamagitan ng Kristiyanong buhay. Naintindihan niyo po? Yeah. Marcos chapter 4, verse 28, 29.
Marcos chapter 4, verse 28, 29. Okay, babasahin ko po. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Yeah. Ito ay tatlong yugto ng kaligtasan. Una, ang usbong. Ikalawa, ang uhay. Ikatlo, ang uhay sa hitik sa buti. Yeah. Kaligtasan ng Espiritu, ito ay hindi lahat. Pagkatapos ng kaligtasan ng Espiritu, kailangan lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ay tinatawag natin sanctification. Kaya, usbong, may yugto po sa paglago. Kung titingnan natin ang trigo, usbong ay may kukumpara sa pag-aaning ganap. Uhay ay may kukumpara sa pagpabanal. Uhay na hitik sa butil may kumpara sa pagluluwalhati. Kailangan may mga pagbago simula noong tayo ay naipangaral na muli. Ang usbong, justification. Ito ay kaligtasan ng Espiritu. Ikalawa, ang uhay, sanctification. Kaligtasan ng ating buhay. Kaya nagiging bago sa pamamagitan ng ating Kristiyanong buhay. Ang uhay na hitik sa butil, ito ay glorification. Kaligtasan ng ating katawan sa pagdating ni ikalawang pagdating ni Kristo. Okay, Colosas Kapitulo 1, versikulo 6. Colosas Kapitulo 1, versikulo 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ito ay ikalawang kalooban ng Diyos. Kaya bilang isang born-again Christian, kung talagang kayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo, kailangan lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mamumunga sa inyong buhay, Kristiyanong buhay. Sa ating buhay, meron dalawang uri ng bunga. Ano po ba? Panlabas na bunga. Ito ay evangelism. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ipangaral ang salita ng Diyos sa ibang tao. Pamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Ito ay evangelism. Ikalawa, panlooban na bunga. Ibig sabihin, paglago sa buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagiging banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Colosas Kapitulo 1, versikulo 10. Colosas Kapitulo 1, versikulo 10. Okay, basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, lalubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? Galatia, ayon sa Biblia, Galatia chapter 5, verse 22, mayroon siyam ng bunga ng Espiritu Santo. Galatia chapter 5, verse 22, ayon sa
versikulo ito, subalit ang bunga ng Espiritu ay, una, pag-ibig, ikalawa, kagalakan, ikatlo, kapayapaan, ikaapat, pagtitiyaga, ikalima, kagandang loob, ika-anim, kabutihan, ika-pito, katabatan, ika-otso, kaamuan, nuebe, at pagpipili sa sarili. Ito ay siyam ng bunga ng Espiritu Santo. Kaano karaming mga bunga ng Banal ng Espiritu ang inyong ibinubunga? Nais talaga ng Diyos na tayo ay lumago ng lumago. Ang dapat nating gawin upang lumago. Ano ang dapat nating gawin upang lumago? Kailangan ninyong matatanggap ang pagtutuos ng salita ng Diyos. Mayroon paglalaban sa pagitan ng pagnanasa ng ating laman at sa pagnanasa ng banal ng Espiritu. Pagkatapos ng kaligtasan, may laban between the flesh desire, pagnanasa ng laman, at kalooban ng banal ng Espiritu Santo. Ano ang mas malakas? Ito po ay napakamahalaga. Kung susundin natin ang salita ng Diyos, we will become more strong. Mas malakas sa salita ng Diyos. Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagpabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyong kung alin ang mabuti kaysa siya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung naunawaan ninyo talaga ang kalooban ng Diyos, ang inyong buhay ay mababago at magiging makapangyarihan. Talaga bang naging tunay na born-again Christian? May pagpabago tapos nating may pananamuli? Ayon sa Efeso, chapter 4, verse 22 and 24, Efeso chapter 4, verse 22, verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kung talagang ikaw ay born again, makakaroon ng pagpabago sa inyong buhay. Meron dalawang bini. Isa, patay ng bihi. Ikalawa, buhay ng bihi. Ito ay makaiba, right? Bakit niligtas tayo ni Jesus? Niligtas tayo ng Diyos para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Kaya, ayon sa Biblia, Roma chapter 15, verse 6 and 7, Roma chapter 15, verse 6 and 7, babasahin ko po. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Ang mga Kristiyano na ligtas ay namumuhay upang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. Kung gayon, paano tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos? Ayon sa Biblia, Roma chapter 15, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay kaluluwalhatian ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya bilang tunay na born again Christian, mamumuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatian ninyong ng inyong katawan ng Diyos. Sapagkat ito'y sa Diyos. Right? You are bought through the blood of Jesus. That's why, kaya't luwalhati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Unang Korinto chapter 10 verse 31. Sabi dito, Unang Korinto chapter 10 verse 31. Tingnan po screen. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain o uminom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati na Diyos. Ito ay layunin ng tunay na born again Christian. Kayo ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Una sa lahat, kailangan natin nangmumunga, maraming bunga sa ating Kristiyanong buhay. Ayon sa Biblia, Juan chapter 15 verse 8, Juan chapter 15 verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na ako'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Sabi dito, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama. When you bear a lot of the fruits, the Father in heaven can be glorified. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama. Ito ay napakamahalaga pagkatapos ng kaligtasan. Tunay na born again Kristiyano, kailangan nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kayo ay mangmumunga ng marami, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, kaya kailangan nating lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang magbunga marami. Naintindihan niyo po? Kaya, ano gagawin tayo? Kailangan magbunga marami sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Nais ng Diyos na tayo ay patuloy na lumago. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Okay. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen.
sabi dito, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Lumago kayo. Kailangan lumago. Kailangan gawin tayo upang lumago ang ating pananampalataya. Hindi ito matupad ng mag-iisa. Kaya upang lumago sa pananampalataya, kailangan magpasa ng Biblia araw-araw. Kailangan makinig ng salita sa Miyerkules, sa Linggo. Ito ay dahil lang bakit kailangan dumadalo sa simbahan upang makinig ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay maaaring lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, subalit ang pananampalataya ay hindi lumago kung wala tayong anumang ginagawa. Naintindihan niyo po? Yeah. Halimbawa, ang mga estudyante ay kailangan mag-aaral ng mabuti upang makakuha ng magandang resulta sa pagsusulit. Ano ang mangyari kung ang estudyante ay hindi mag-aaral, kundi malalangin lamang sa Diyos? Hindi siya papasa sa pagsusulit. Paano naman ang problema sa kanilang pagkatapos nating makukuha ang kaligtasan? Kailangan nating lalaban ang kasalanan simula noong tayo ay naipanganak na muli. Kailangan natin maging positibo sa pag-iwas sa kasalanan. We should fight with the sin. Ayon sa mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 4, Hebreo chapter 12, verse 4, babasahin ko po. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Paano niyo ngayon masasabing tunay na born-again Christian kung patuloy kayo sa paglakad sa kadiliman? Tayo ay hindi na mga anak ng Diablo, kundi anak ng Diyos. Kung talagang maunawan natin ang biyaya ng Diyos, mararapan lang na hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan bilang isang born-again Kristiyano, magkakaroon ng disiplina mula sa Diyos. Kailangan baguhin natin ang ating kaisipan at buhay kung ito ay salungat sa salita ng Diyos. May mga Kristiyano na nagsasabi na mabubuhay daw sila para sa Diyos, saka na lang dahil abala pa sila kanilang sariling trabaho sa kasalukuyan. Mabibigyan ka ba kaya siya ng pagkakataon? Walang sino man ang pagkakaalam. Maaari, kung hindi siya mabubuhay para sa Diyos ngayon, tiyak hindi rin siya mabubuhay para sa Diyos sa darating na araw. Mga Hebreo, chapter 3, verse 12 and 13. Hebreo chapter 3, verse 12 and 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa sa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ang pagiging badaya ng kasalanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi po libangan. May mga tao na nag-iisip kung sila ay abala, hindi siya makakapunta sa church. Subalit, malalampasan ninyo ang ganitong uri ng maliit na problema kung mayroon talaga kayong pananampalataya sa Diyos. Kung mayroon kayong prioridad sa gawin ng Diyos, tiyak uunahin
unahin kayo ng Diyos. Kailangan prioridad sa gawin ng Diyos. Unang prioridad. Naintindihan niyo po? Yeah. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Yeah. Number 3, ang kalooban ng Diyos ay, ang born again Christian ay may sakatuparan ang pagkakaisa ng Iglesia. Ito po ay napakamahalaga. Yeah. Efeso chapter 4 verse 12 and 13. Efeso chapter 4 verse 12 and 13. Okay, Efeso chapter 4 kapitulo 4 versikulo 12 at 13, 12-13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Yeah. Nais ng Panginoon na ang Iglesia ay maging isa. Ang kalooban ng Diyos ay may sakatuparan ng ang pagkakaisa ng Iglesia. Bakit natin kailangan ng pagkakaisa sa church? Ang Diyos ay kumikilos sa pagkakaisa ng church. Bakit pa tayo upang tinawag ng Diyos? Tinawag niya tayo upang matupad ang kanyang kalooban. Ngunit kung wala tayong isang kaisipan, hindi natin matupad ang kanyang kalooban. Sapagkat hindi kikilos ang Diyos sa atin kung wala tayong pagkakaisa sa church. Noong nagsimula ang Kristyanismo, makakaroon sila ng iisang kaisipan at sila ay natutulungan. Yeah. Ayon sa Biblia, Gawa chapter 2 verse 42. Gawa chapter 2 verse 42. Yeah. Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yeah. Inilala nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito ang napapaliwanag kung paano namumuhay sa pananampalataya ang mga sinumang banal. Una, sila ay tinuturuan ng mga apostol. Pagkatapos, sila ay pagsasama-sama. Ibig sabihin, pakikisama. Pagkatapos, sila ay nalalangin. Maging tayo, kailangan din natin magsasasama at mag-aaral ang salita ng Diyos. Ang maging bahagi sa mas malalim na pagsasama o fellowship. Ito po ang gusto ng Diyos para sa atin bilang daan sa spiritual nating paglago. Sa pamamagitan nito, makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at kaalaman. Ayon sa Filipos chapter 4 verse 2, nakikiusap ako kina Euodias Syntyche na makaisa sila na pag-iisip sa Panginoon. Sa palagay ko, may problema sa kina Euodias at Syntyche. Apostol Pablo advice. Yan. Nakiusap si Apostol kay Euodias Syntyche na makaisa sila na pag-iisip. Paano naman ang iglesia ng Corinto para silang baby Kristiyano? Nakakaroon ng inggitan, alitan, bahagi sa mga kapatid. Kumusta ang ating iglesia? Kung tayo ay
makakaisa sa isang espiritu, makakagawa tayo ng sama-sama upang matupad ang kalooban ng Diyos. Mayroon na tayong nasa 230 na mga churches sa Korea. Naranasan natin ang dakilang kapangyarihan sa church. Naipadala ng ang higit around 130 na mga misyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo sa maikling panahon lamang. Sinusuportahan ng ang Ebanghelyo. Sinusuportahan ng mga churches sa Korea ang mga ipinapadalang misyonaryo upang maipangaral ang Ebanghelyo. Ako ay mahina, subalit hindi tayo mahina. Halimbawa, madali lang panitin ang isang pahina ng libro. Subalit kung ito ay may isang libong pahina, mahirap itong mapunit. Tama po ba? Yeah. Upang maitatak ang iglesia, buksan po natin Biblia, Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 23. Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 23. Babasahin ko po. Na itinatayo sa isang sasaligang inilagay ng mga apostol at ang mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulo, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Itinatatang ng Panginoon ang church kung ang bawat bahagi ang katawan ay nakikibahagi sa isa-isa. Kaya Roma chapter 8 verse 28, Roma chapter 8 verse 28. Buksan po natin Biblia, Roma chapter 8 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ipinakatiwala ng Diyos ang posisyon sa atin at ginagamit na niya tayo upang itatak ang church. Kaya nga dapat tayong maging tapat sa ating posisyon sa church. Kung hindi natin magawang matupad ang pagkakaisa sa church, hindi natin may sakatuparan ng kalooban ng Diyos. Mararanasan natin ang ilang iringan sa pagitan ng mga brothers at sisters. Halimbawa, noong sisimula ng pagpapatayo ng gusali ito, may ilang brother or sisters at tumutol. Subali, kailangan nilang sumunod lalo na at ito'y pinagpasyahan ng pastor at ang mga leader sa church. Kung hindi mahirapan sa church sa paglulutas na problema ito. Unang Korinto chapter 1 verse 10. Unang Korinto chapter 1 verse 10. Unang Korinto chapter 1 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo ay magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Pareho lang din po sa ating buhay Kristiyano. Kung naisasagawa natin ang pagkakaisa sa church, matupad natin ang kalooban ng Diyos sa church.
Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang makararating sa pagkakaisa ng pananampalataya. At sa kaalam hanggang sa araw ng muling pagdating ng ating Panginoon, tayo ay tuturuan ng kanyang salita ng ating mga pastor upang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman upang tayo ay makasunod sa larawan ng Panginoon at makakaroon ng karapat-dapan na buhay sa pananampalataya. Kailangan nating maabot ang pagiging taong sakdal at makararating sa sukat ng ganap kapuspusan ni Kristo. Makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa rang ng Diyos. Colosas Kapitulo 1, versikulo 28 at 29. Colossians chapter 1, verse 28, 29. Colossus chapter 1, verse 28, 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang aming ipinahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito ay nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Yeah. Inihalin tulad ni Apostol Pablo ang iglesia sa ating katawan. Ang katawan ay gumagana ng maayos kapag ang bawat bahagi nito ay gumaganap ng tungkulin sa kanyang-kanyang lugar. Sa paningin ng Panginoon, pinakamagandang ang iglesia kapag ang bawat bahagi nito ay nasa tamang lugar. At kapag ang bawat bahagi sa loob ng iglesia ay nakakaisa at natutulungan, may sakatuparan natin ang kalooban ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Okay. Huling Bible verse, Awit chapter 40, verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinalulugan kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban. O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yeah, sa pamamagitan ng versikulo, the Hebrew chapter 10, lalo-lalo na versikulo 7, natutunan natin ano ang kalooban ng Diyos. Natutunan natin, bakit si Jesus pumarito. Si Jesus ay pumarito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kailangan bilang mga isang born-again Christian, kailangan mabubuhay upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? Okay. Hanggang dito lamang po. Okay. Malalagay po tayo. Banal at mahabagin amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyong biyaya ng inyong kaligtasan. Nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil ibinigay ng itong magandang pagkakataon upang mag-aral ang salita ng Diyos. Sa araw na ito, natutunan natin tungkol sa ang kalooban ng Diyos ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10. Mula bukas hanggang Biyernes, kami ay makakaroon ng Grand Bible Seminar. Dalangin namin na maraming nawang kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar. Naway mabubuhay kami upang matupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng
ating iglesia. Magkakaroon tayo ng isang isip at magtutulungan sa isa't isa upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesu Kristo ay nanalangin. Amen.